Magandang hapon, bagong Pilipinas. Una sa ating mga balita. Sa pamumuno ni Speaker Faustino Bojoy III, inaprubahan ng Kamara sa ikatlo at pinal na pagbasang 8 prioridad na panukala ng Legislative Executive Development Advisory Council. Ang mga panukalang ito ay bahagi ng reformang agenda ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa transparency at tuloy-tuloy na pagunlad. May mga panukala sa buwis, serbisyong panlipunan, edukasyon, kalusugan at kalikasan na layong magsulong ng reforma, serbisyong panlipunan at sustainable na pagunlad ng bansa. Narito ang report. Muling pinagtibay ng Kamara ang suporta nito sa reformang adyenda ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos aprobahan ng plenaryo ng mababang kapulungan sa pamumuno ni Speaker Faustino Bojoy III sa ikatlo at pinal na pagbasa ang 8 prioridad ng panukala ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Layo ng mga panukalang ito na isulong ang transparency, pananagutan at tuloy-tuloy na pagunlad ng bansa. Kabilang dito ang mga sumusunod. House Bill No. 6614 na naglalayong palawigin ng estate tax amnesty sa mga ari-arian ng mga pumanaw noon o bago ang ika-31 ng Desyembre 2024. Pinalalawig din ito ang panahon ng pag-avail ng tax amnesty hanggang ika-31 ng Desyembre 2028 upang mabigyan ng makatarungang pagkakataon ang mga naiwang tagapagmana na maiayos ang kanilang obligasyon sa buwis. Inaprobahan din ang House Bill No. 6636 na nagsasabatas sa Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS program ng Department of Social Welfare and Development na layong pag-aanin ang kalagayan ng mga mahihirap na Pilipino at mapabuti ang kalidad ng kanilang buhay. Samantala, isinusulong naman ng House Bill No. 6615 o ang New Philippine Building Act ang isang sistema ng klasifikasyon ng mga gusali at istruktura batay sa kinakailangang permit process at inaatasan ng mga ito na idisenyo upang mabawasan ang negatibong epekto sa kapaligiran sa pamamagitan ng energy efficiency, maayos na water at waste management at sustainable na disenyo. Layon din ng House Bill No. 6643 o ang Bagong Balikbayan Act na magpatupad ng komprehensibo at napapanatiling reintegration program para sa mga umuwing overseas Filipino workers anuman ang kanilang dokumentasyon at isulong ang migrasyon bilang opsyon at hindi isang pangangailangan. Kabilang din sa inaprobahan ang House Bill No. 6683 o ang Waste Treatment Technology Act na nagtatakda ng mga pamantayan sa paggamit ng makabagong teknolohiya sa pagproseso at pagtatapon ng municipal at hazardous waste upang mabawasan ang dami ng basura at maprotektahan ang kalikasan at kalusugan ng publiko. Inaprobahan din ang House Bill No. 6738 na layong ihanay at pagbutihin ang teacher education curriculum, training at licensure examination. Pinapalawak din ito ang komposisyon ng Board for Professional Teachers at lumilikha ng technical panel para suriin ang bisa ng licensure examination for teachers o LET. Samantala, ang House Bill No. 6739 o ang Geriatric Health Act ay naglalayong protektahan at isulong ang karapatan sa kalusugan ng mga senior citizen sa pamamagitan ng pagtatatag ng isang Geriatric Specialty Hospital at Research Institute. Isinusulong din ang House Bill No. 6762 o ang pag-adapt ng Blue Economy bilang balangkas para sa napapanatiling paggamit at pagpapaunlad ng yamang dagat bilang haligi ng pambansang ekonomiya at patrimonya. Bukod pa rito, inaprobahan din sa ikatlo at pinal na pagbasa ang House Bill No. 994 na nagdedeklara sa lalawigan ng Ilocos Norte bilang Garlic Capital of the Philippines at ang House Bill No. 6429 na nagpapalawig sa termino ng Second Congressional Commission on Education. Nauna sa mga balitang totoo at laging bago, Zai Chua, Alauna sa Balita, Congress TV.